Hi, this is JB, and this is another episode of Ma, Anong Ulam? So, for today's episode, ang lulutuin natin ay adobo sa gata. For our ingredients, syempre, yung karne. Liempo yan. Liempo, para may konting haba. Patatas, brown sugar, toyo, suka, yung gata, isang nyog lang yan. Sibuyas at bawang, dahon ng laurel, oyster sauce, at syempre, yung pamintang pino o pamintang powder. Ang una nating gagawin ay iinitin ng mantika. Pagod na yung kawali. Yan. Kapag mainit na yung mantika, ilagay yung patatas. Ipa-pan fry natin. Yan. Kapag medyo brown na siya, ganyan, oh. So, pwede nyo na yung ahunin. Ibig sabihin, malambot na yan. Makakain na siya. Parang fries. Nawang ipiprito naman natin ay yung karne. Etong karne na to, again, nilamas ko siya sa asin. Kaya may lasa na yan. Huwag nyo kakalimutan yun, ha, para malasa pa rin yung karne nyo, hindi yung sabaw lang. Okay? I-stir fry din natin ito dito. Ipiprito-prito natin para mas malinamnam ang ating adobo. Lagyan natin ng super konti lang na tubig. Ganyan. Konti lang yan, ha. Konting tubig lang yan. Iigayin natin yan bago natin ituloy yung pagpiprito-prito. Para malambot na malambot yung ating karne. Ayan, naiga na yung tubig, no? Ito na yung katas ng liempo na yan, no? Yung mantika na yan. Katas na yan ng liempo. So, iprito-prito pa natin ng onte hanggang medyo maging golden brown. Habang tinutuloy natin yung pagpiprito, pwede na natin igisa yung sibuyas at bawang. Para humalo na yung lasa sa karne. Bawang. Sibuyas. Ayan, medyo golden brown na yung karne natin. Kaya pwede na natin pong simulang timplahan. Oyster sauce. Toyo, luin, isang kutsaritang brown sugar lang to, konti lang, pandagdag linamnam lang yun, hindi natin kailangan ng matamis na adobo. Ngayon, paminta, dahon ng laurel, haluin, tubig, bawan natin ng tubig, pakuluin muna natin to bago natin ilalagay yung suka. So, ayan, after 3 minutes ng pagpapakulo, pwede na nating ilagay yung suka. Yan, suka. And once mailagay yung suka, huwag nyong hahaluin. Let it simmer. Kasi makaka-apekto yun sa juiciness at sa kung baka maging makunat yung karne nyo kapag hinalo nyo yung suka.
Ganun daw yun eh. Tsaka kapag hinahalo nyo yung suka nang hindi pa siya lutong-luto, possible na maging hilaw yung suka. Magkaiba yung lasa niya, promise. Magkaiba yung lasa ng lutong suka sa hilaw na suka sa adobo. Kaya wag nyo nga haluin for 3 minutes ulit. Ayan, after 3 minutes, matapos natin ilagay yung suka, pwede na natin ilagay yung last ingredient, which is yung gata. Ayun ang pang-twist natin. Ayun yung twist ng adobo na ito. Yan, gata. Yan, pwede na natin itong haluin this time. Yan. Wow! Diba? Ang sarap. Ayan. At syempre, para maluto yung gata at medyo maiga-iga pa to, pakuluan pa natin ng 5 minutes. Ayan. Kasi mas masarap kapag lutong-luto yung gata. Para matagal din yung storage life niya. Ayan. So, ngayong lutong-luto na ang ating karne at yung gata, pwede na nating ibalik dito ngayon yung ating mga patatas. Patatas. Ibalik na ang patatas. At dahil naluto na natin yan kanina, hindi na natin papatagalin yan. Luto na yan. Hindi na natin kailangan lutuin pa ulit. Patayin na natin ang kalan dahil pwede na tayong kumain. Sasalin na natin para makakain na tayo, mga anak. Kinarir yung pagiging mama, no? So, ito na ang ating adobo sa gata. Yay! Di ba ang sarap? Matutuwa na naman ang mga anak ko. Charat! Ayan, kain na tayo, mga anak. Adobo sa gata. So, dyan na nga nagtatapos ang ating cooking session for today. Pero bago natin tapusin ang session na to, gusto ko lang din sabihin sa inyo na mas masarap itong adobo sa gata kung mas papakuluan nyo pa ng papakuluan. Siyempre, hindi ko na naipakita sa inyo na pinakuluan ko siya ng pinakuluan kasi nagmamadali tayo ngayon, marami pa akong gagawin. Pero dahil possibly ulam ko pa to sa mga susunod na araw, siyempre, mapapakuluan pa natin ito ng mapapakuluan. So, ayun ang aking advice for you. Kasi alam nyo ba yung gata? The more na iniinit siya, the more na humihiwalay yung mantika. At kapag humihiwalay yung mantika, mas lalong sumasarap yung putahe. That is the magic of coconut milk. Wow! The more na pinapakulo, the more na sumasarap. Parang sa relasyon lang din, the more na pinapakulo mo yung ulo ng jowa mo. Charot. Siyempre, huwag yung pakuluin yung ulo ng mga jowa nyo. The more na pinapainit natin. The more na pinapainit yung relasyon ng pagmamahal at pagkakaunawaan, the more na sumasarap yung relasyon. Ganun yun. Alam mo, relationship expert eh, no? So, ayun. Nalimutan ko yung sasabihin ko. So, ayun. Diyan na nagtatapos ang ating cooking session for today. Sana masarap ang ulam nyo at sumarap ang samahan nyo at sumarap ka din. Charot. So, yun. Dito na nagtatapos ang ating cooking session for today. Again, kapag kailangan nyo ng cooking recipe at walang maisagot si mama sa tanong na anong ulam, palagi nyo lang ipaalala sa kanya na this is Ate JB and this is Ma, anong ulam.